Alam mo, ito nagsasakripisyo si Mayor Baste at alam natin wala naman siyang planong tumakbo for national position sa 2025. And yet, lagi siyang active, lagi siyang present, nagsasakripisyo ngayon, binabanatan pa siya. So, maganda puso nitong mama na ito at may kasama pang efforts. No? At bago ko, gusto ko muna i-congratulate yung, congratulations sa inyo, sa mga organizers. Napakaganda ng inyong ginagawa dahil maraming natutulungan at ito ay plataforma ni PRRD. Alam din namin kayo ay maraming sakripisyo, maganda ginagawa nyo dyan. Mahirap yung ginagawa nyo, libre yan at kayo pa ang sinisilipan. So congrats sa inyo. Syempre na rin, gano'n na rin po sa SMNI. Dahil puro gastos yan. Tapos hindi pa natutulog. Kasi alam natin dito pa lang nagpaplano na yan. May lilipad, papunta ron. Yung, para dalhin yung banda, dadalhin mo yung banda, dadalhin mo yung mga equipment. So hindi biro yun. Tsaka sa kwento nga sa atin, dala-dala mismo nila yung mga baterya. Oo, baterya. Parang kasi ngayon hindi na uso yung yung generator, di ba? Yung maliliit. Pati truck. Kaya kita mo kahit alisan ng stage, merong stage ang SMNI. Ganong kabilis ang SMNI, talagang bilis kilos. Iba talaga itong SMNI, no? Ako kung tatanungin ako ng okay lang yan. Basta ituloy nyo lang. Kasi alam nyo, the mere fact na kinakancel, the mere fact na hinaharang, it's already a statement. So, ibig sabihin po nun, kahit kunwari, di ba, kaya naman tayo nagrarally para ilabas ang ating hinaing. Actually, mas lalo pang ang lumalabas yung pagiging diktador ng gobyernong ito pag na-cancel. Kaya tuloy-tuloy lang nyo yung sa Maisog. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan nyo, yung organizer na Maisog. Nahirapan, sigurado yan. Madali Yun nga lang yung nga lang hindi ka pa oposisyon, mahirap na mag-organize ng ganyang kadami. Kita mo naman ng daming tao. Ayun, diba? Speaking of mag-organize, ano pa bang mga kailangang gawin para makapag-organize ng ganito? Siyempre, unang-una, stage. Yung mga sound system. Yung mga banda na tutugtog dyan. Hindi ba? So, hindi yun ganun kadali na para ka lang nagpa-birthday sa Jollibee. Di ba? Kaya sana maintindihan natin itong mga conveners at saka itong mga nag-organize na itong mga ganitong hakbangin kasi talagang hindi po ito madali. Baka akala natin simple-simple lang ito. Sobrang dami ng permits na kailangan mong i-secure. Maaring hindi man permit para doon sa sa paggaganapan, pero napakaraming mga communication na kailangan yung gawin. Isa pa yan, mga hotel. Hotel nung mga nung mga a-attend. Security nung mga a-attend. Flight pa. Pagkain. Lahat yan. So imagine ninyo gaano kahirap yan. Ilang tao lang yung ilang tao lang yung gumagalaw dyan, tapos balita pa natin, libre pa yung mga yan. Volunteer. Voluntaryo lang po yan. So sana, intindi natin, wag na ho tayong reklamador kung medyo may konting pagkukulang. Unang-una, hindi na nga ho sila bayad. Ito'y sarili lang. Kanya-kanya ho lang ito. Wala hong government funds, wala hong nagpopondo sa kanila. Alam mo yun, nag-effort na nga. Kagagalitan pa ng iba nating mga kasamahan. Tsaka diba? hindi lang, well, ina-acknowledge natin lahat ng efforts ng mga kasamahan nating vloggers, efforts ng mga organizer, syempre efforts ni PRRD at saka ni Baste Duterte. Imagine ninyo binawalan po ang mga pantalan na pumayag na may maglayag na kahit na maliliit na bangka dyan. Pero si Baste, nag-arkila siya, baka tumakas lang siya para siya ay makaalis, makapunta lang siya sa pinakamalapit na kalupaan dyan sa probinsya na yan. Usually, ang Ormoc kasi hanggang Tacloban, sabi nila 3 hanggang 4 oras ang biyahe. Pero inabot ng 7 oras yung land travel ni Baste. Ibig sabihin, bumaba siya dun sa lugar na hindi talaga binababaan just for him to go there at i-accommodate yung mga nagsakripisyo din naman para dito sa rally na ito. So lahat may sakripisyo. Nakikipagpatintero tayo mga bossing sa mga mapang-abusong nasa kapangyarihan. Kaya ang kailangan talaga natin dito is mag-intindihan.
Kaya alam mo, bilib ako dito kay Mayor Baste. Hopefully, makita ko siya bilang presidente someday. Kasi alam mo, ito nagsasakripisyo si Mayor Baste at alam natin, wala naman siyang planong tumakbo for national position sa 2025. And yet, lagi siyang active, lagi siyang present, nagsasakripisyo ngayon, binabanatan pa siya. So, maganda puso nitong mama na ito at may kasama pang efforts. No? At bago ko, gusto ko muna i-congratulate congratulations sa inyo, sa mga organizers. Napakaganda ng inyong ginagawa dahil maraming natutulungan at ito ay plataforma ni PRRD. Alam din namin kayo ay maraming sakripisyo, maganda ginagawa nyo dyan. Mahirap yung ginagawa nyo, libre yan. At kayo pa ang sinisilipan. So, congrats sa inyo. Siyempre na rin, gano'n na rin po sa SMNI. Dahil puro gastos yan. Tapos hindi pa natutulog. Kasi alam natin, dito pa lang nagpaplano na yan. May lilipad, papunta ron. Yung, para dalhin yung banda, no? Dadalhin mo yung banda, dadalhin mo yung mga lahat. equipment. So lahat hindi biro yun. Tsaka kwento nga sa atin, daladala mismo nila yung mga baterya. Oo, baterya. Parang kasi ngayon hindi na uso yung yung generator, di ba? Yung maliliit. Pati truck. Kaya grabe. kita mo kahit alisan ng stage, merong stage ang SMNI. Ganong kabilis ang SMNI, talagang bilis kilos. Iba talaga itong SMNI, no? At walang walang question, walang reklamo, walang umaraw. Alam mo, yan nga yung kinabibiliban ko dito sa mga sa mga post ng SMNI, lalo na yung mga sila MJ, sila Admar, lahat ng mga pumupunta doon, ang humble, no? Humble. Ba't kaya ganun? At saka bilis kilos. Hindi, kasi syempre alam mo naman, ibang aral ni talaga. Ibang aral ni Pastor. Talagang yun ang Hindi kasi yung isang nanggaling dito, nuknuka ng yabang eh. Ay, hindi naman kasi nila yun. Yun. Kumbaga parang nasa basurahan na yun, ni-recycle lang nila, akala nila maayos. Basura pa rin pala talaga. So, wala dapat na. ginawa nilang member. Nuknuka ng yabang yung na yun eh. Sana nga, tayong mga sumusuporta sa maisog, iyan ang huwag nating kakalimutan lagi. Lahat tayo ay voluntaryo, lahat tayo ay magpaka-humble pagka may mga problema, intindihan na lang, at huwag na tayong magre-reklamo. Kasi pag nagreklamo pa, masakit, tatamaan pa yung pinuno. Alam mo yung dalawang taga-maisog yung nagsalita. Kasi napanood ko yung ni Master Judea. Master Judea. Lupit talaga ni Master Judea. Ibang level. Master Judea. Galing na mga tanungan niya doon, Galing mangsulsul. Galing mag-interview. Galing mag-interview, no? Yung dalawa, kitang-kita mo na parang pagod na, parang syempre, bakit ba nila ginagawa? Pati yung pamilya nila, nauubos na oras nila dito sa maisog. Kaya hindi natin ito. At wag na nating punahin kung sakasakaling may mga maliliit na bagay, di ba? Basta lahat ng efforts ng mga nandiyan dyan hanggang sa mga taga-ibang lugar na dadalo dyan, mula sa mga vloggers. Kasi, Coach Oli, ikaw, nanggaling ka rin sa ganitong klase ng vlogging. Yung talaga sa kampanya. Ang mga gastos nyo, ang mga hotel nyo, ang pamasahe, lahat sa inyo. So kasi walang walang nagpopondo naman talaga nito eh. So minsan meron talagang mga hindi kanais-nais na mga nagaganap, pero sakripisyo eh. Sakripisyo. Kasi alam mo nangyari sa akin before yan eh. Grabe attend ng rally. Tulog na lahat ng kasama namin. Ako wala pang hotel na tutulugan. Ganun katindi. Nagreklamo ka? Nagreklamo. Tawag ako kay Banat Bay. Ay, patay tayo dyan. Napagalitan ako. Ganyan talaga rally. Ganyan ang rally. Wag kang entitled. Sige. Hanap ako ng hotel. Yung self-entitled. Sabi ko, ba't kasi sila tulog na? Ba't ako wala? Ba't ano nangyari? Ganun talaga ang buhay minsan. So sabi ko, sige. Kaya alam mo, itong maisog, tuloy-tuloy lang natin yung mga susunod pa. At saka alam mo, ganda na sinabi ng maisog. Talagang sabi nila, ang principal natin dito, si Pangulong Duterte. Siya lang ang bida dito. Siya lang ang sikat dito. Siya lang ang namumuno nito. Lahat ng sinusundan natin ang kumpas ng ating pinuno na si Pangulong Duterte. At ang mga Duterte, ultimo nga yung anak niya, hindi reklamador. Hindi kasi, balita ko lahat daw ng pantalan, pinasara.
para hindi makapunta yung mga tao doon. Tapos, ito pala si Mayor Baste. Lumangoy yata eh. Oo, para talagang makapunta lang doon. Buti At na kita lang. mo naman, walang reklamo. Di ba? Buti na lang surfer itong si Mayor Baste. Pero yun nga, maduktungan natin. Walang karekla-reklamo, walang kaarte-arte, hinarap. Kahit pagod, puyat, gutom, hinarap yung mga tao. Totoong-totoo, hindi ba? So, kung hindi sila nagre-reklamo, mas lalong dapat tayong hindi magreklamo. Okay lang yung sa akin kasi noon, rookie mistake yun. Yes. Baguhan ako noon eh. Kaya natuto na ako. Pero bago ako lumipad, Pero siguraduhin ko may hotel. Nung kinorek ka, nagalit ka ba? Nagtampo ka ba sa nag-correct sa'yo? Hindi ako. At saka hindi siya nagwala sa social media. Hindi ako. Personal niya sinabi na wala pa akong ano dito. Sa akin lang, okay lang naman yun eh. Actually, wala namang problema kung magsasabi ka ng personal. Pero yung epekto ng pagbablog mo, ay mali yun. Kasi ulitin natin, lalo na ho sa mga nasa GC, ang boss ho dito at ang bida si Pangulong Duterte. Huwag ho natin ibida ang ibang mga tao, hindi ho banateros ang bida dito, si Pangulong Duterte ho ang bida dito. Tama. Yan ang lagi nating tatandaan. Kasi katulad. nga, tingnan nyo itong mensahe ni Romualdez, yung si Mayor, Yan, ito, sabi niyo. anak ng Taclobanon, faithful against Bastos, blasphemous. Rallies, ayun daw. Yun. So, Tacloban faithful against Bastos and blasphemous rallies. So, parang sinasabi nga niya na bastos lang naman itong rally na to, kaya hindi nila papayagang mangyari ito sa kanilang probinsya. So, nagdududa kasi yung ilan na baka merong mga nag-feed ng information, yung mga spy na yan. So, walang ganyan. Malinaw dito sa post ng mayor ng Tacloban na hindi nila papayagan ito. So, regardless, may spy o wala, talagang itong mga ganitong klase ng pagkilos, hindi nila papayagan dahil para sa kanila, destabilizing ito. Ang tindi niyang mayor na yan, ha? Ang tingin niya sa sarili ata niya, Diyos eh. Blasphemous blasphemous eh. Yung word na blasphemous, ginagamit yan pagka, di ba? Pag sa Diyos eh. Blasphemous daw, ibig sabihin blasphemous sa kanila. Ano sila, Diyos? Oo nga, grabe ka naman, mayor. Para ka namang dati, sip-sip kayo sa mga Duterte. Dati, kumakahalikpwit kayo sa mga Duterte. Tapos ngayon, biglang ganyan. Oy, grabe Tsaka naman. hindi talaga natin maintindihan. Napakabait ng mga Duterte sa kanila. Mantakin mo, hindi pa presidente si PRRD o si Rodrigo Roa Duterte. 2 araw pagkatapos ng bagyo na Yolanda, ang unang-unang nagpunta sa probinsya na yan, si Mayor Rodrigo Roa Duterte, kasama itong kanyang anak na si Baste Duterte. Nagbungkal ng mga debris yan, nag-recover ng mga bangkay yan, sila yung mga unang-unang nandoon. Napaiyak pa nga si PRD dahil sabi niya sa sobrang devastated ng lugar, hindi niya, parang feeling niya walang Diyos. Feeling niya, God must have been somewhere doing something at hindi niya nabantayan itong lugar na to, kaya napakadaming na disgrasya. Dala-dala ni Mayor Rodrigo Roa Duterte noon yung kanyang mga heavy equipment at saka may sinabi pa nga siya doon na talagang hindi ko makakalimutan kasi matindi na ang looting noon eh. Sabi niya, pagka may nag-loot, barilin nyo. Yun yung mga talagang dito talaga sumikat si PRRD actually, Banat Bay, dito sa ano na to, yung pagtulong nila sa Yolanda. And then, how many years after? 8 years after? Or 10 years after, kung ilang taon na, yung lugar na kanilang tinulungan, hindi na sila pinapapasok. Hindi, mga ilang tao lang naman yan eh. Na hindi sila pinayagang pumasok. Yung mga tinulungan nila, baka malamang yan, mahal na mahal pa rin sila PRRD niyan. Nakita naman natin na nagpunta si Baste Duterte doon sa lugar kung saan nagpatayo ng pabahay yung kanyang ama, which is sinabi nga ng administration na 0. They didn't do anything. Like wala, 0. Nothing was done during the administration of PRD and Pinoy. Na kinorek naman yan ng mga housing SAR ni PRD na 85% naman pala yung natapos ng ating presidente, Rodrigo Roa Duterte. So 15% na lang yung kanilang gagawin.